Sabi ng mga anti-Catholics, pagan daw ang Pasko dahil December 25 natin ito sineselebrate. May problema nga lang yung argument na yan at once makita mo kung bakit, basag ang lahat ng claims nila. Panoorin nyo itong video na ito hanggang dulo at malalaman mo kung bakit hindi pagan ang Christmas at bakit mali ang mga paratang nila. December 25 nga ba pinanganak si Jesus? Una, hindi natin kayang i-verify ang exact birthday ni Jesus. Patay na ang lahat ng witnesses. Kahit ikaw nga di mo ma-prove sa sarili mo na ang birthday mo ay talagang sa araw na pinanganak ka without any documents. At kahit nga may documents di ba? Uso noon ang maling birthday sa birth certificates. Ang pinanghahawakan mo lang ay ang testimony ng mga magulang mo. Ganon din kay Jesus. Bakit December 25? Hindi natin sinasabi bilang Katoliko na nasa Bible ang December 25. Pero may historical evidence na noon pa man ay marami na ang naniniwala dito. Gaya ni Hippolytus of Rome around 204 AD. He believed that Christ was born on December 25. Ito ang quote niya mismo. For the first advent of our Lord in the flesh was December 25th. And take note, mas maaga ito kesa sa official Roman celebration of Sol Invictus, yung pagan god na recorded lang noong 354 AD. So, hindi tayo ang gumaya sa pagano. Baliktad pa nga Wow! Pero bakit December 25? Sabi ng mga anti-Catholics, mas swak pa daw ang April dahil surely summer isinagawa ang pag-flock ng mga sheep, ng mga shepherds dahil hindi daw pwedeng December. Sobrang lamig daw nun. Sa totoo lang, kahit hindi yan ang exact date, it still makes sense na December ang birthday ni Jesus. Tayong mga Pinoy, September pa lang, Christmas na. 4 months ang ating celebration. Kaya, statistically, may 33.33% chance tayo na maging tama. Pero para sa mga hindi Pinoy, especially para sa mga early Christians, hindi sila noon nag-agree sa date ng kapanganakan ni Jesus. Sa Western Church, December 25, while sa Eastern Church, January 6. Eventually, na-establish na ang birth ni Jesus is celebrated on December 25 at ang Epiphany, o minsan kilala sa secular world as Three Kings, is celebrated on January 6. Pero sa totoo lang, kung ang birth ni Christ, ang great divider of history, kaya nagkaroon ng BC and AD, before Christ, and Anno Domini, Year of the Lord, sa mga hindi nakakalam. Ang awkward naman kung April siya pinanganak. Tapos sa January, dinidivide ang BC at AD. So logically, ang New Year period fits. At kami mga Katoliko, dito naman namin sineselebrate ang Christmas season. Pero anong masasagot natin sa mga critics na nagsasabing, hindi pwedeng December, malamig. Tama, mahirap maging shepherd. Walang indoor facilities. Pero guess what? Alam niyo ba kung ano ang bumabalot sa tupa? What is okay, boomer? Thank you. Tama, wool. Ito lang naman yung ginagamit na panggawa ng jacket. Meron silang built-in na jacket. Hindi na sila kailangang bigyan ni Willie Revillame. Bigyan ka ng jacket! Anyway, if you're getting value from this video, baka pwede naman ako maglambing. Baka pwede naman paki-hit ng subscribe button down below. Christmas gift nyo na sa akin yun. And paki-like ng video and hit that notification bell. Okay, next question. Galing nga ba sa pagano ang December 25? Short answer, so what? That's a rich, meaty, juicy answer. Pero syempre, hindi kayo satisfied sa so what. Kaya, mag-a-apologetics tayo. Pero bakit sa Christmas lang tayo biglang praning kung pagan o hindi? Parang ganito ang logic. Once hinawakan na ng pagano ang isang date, cursed na ito forever. Pero sorry, hindi ako nagsasubscribe sa idea na yan. Every single day, ginagamit natin ang pangalan ng pagan gods. Ang Tuesday, galing kay Tiw, Norse god of war. Wednesday, galing kay Woden or Odin. Thursday is Thor's Day at hindi ibig sabihin tuwing Webes ay sumasamba ka kay Chris Hemsworth. Yes! Friday is from Frigga, Saturday from Saturn. At hindi dahil binabanggit mo ang mga araw na yan ay secretly pagan ka na. Sige, granted. Sabihin na nating
Galing sa Sun God ang date ng Christmas at ni-Christianize lang. From Sun God, naging Son of God. Wow, galing ng pun, di ba? The question is, sino ba itong pagan god na sinasamba daw natin? Kung hindi mo nga alam kung sino siya, talaga bang sinasamba mo siya? The whole point of worship is remembering who you are worshiping. Kaya kung ang nasa isip mo tuwing December 25 ay ang kapanganakan ni Kristo at wala kang kilalang ibang pagan god na pinaparangalan, guess what? Hindi na siya pagan. That makes sense. Pero sige, name drop na natin. Nabanggit na natin kanina si Sol Invictus daw. Ito ang problema for the critics. False God siya. Meaning, he doesn't exist. Wala siya sa langit, wala siya sa impyerno, wala siya kahit saan. Hindi ba? Napakababa naman ng tingin natin kay God kung iisipin natin na nagtatampo si God kasi unknowingly sinasamba natin ang isang God na hindi naman nag-exist. Sa Old Testament, galit si God sa pagan worship not because of dates, but because of the sins attached to them, gaya ng child sacrifice, sexual immorality, and idolatry. And by the way, buhay na buhay pa rin ang idolatry ngayon. Pero hindi sa rebulto, kundi sa pera, kapangyarihan, at ego. For Christians, Christmas is simple. God gave us Himself. Imaginein mo ang CEO nyo. He went down to the factory floor. O ang hari, he walked among the peasants. God became man for sinners. At yan ang ating sineselebrate. Christmas means Christ plus Mass. At same ang word na Mass dun sa ginagamit natin sa misa, it means to commission. Kaya sa kanyang birth, Christ was commissioned to save us. Kaya hayaan yung batiin ko kayo ng Mary, 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 had a little lamb. At ang totoo niyan, si Mama Mary had a little lamb, the Lamb of God. Merry Christmas. If you like this video, baka gusto niyo pang mag-binge ng video sa channel ito, click nyo lang ang link right here.